Merong isang lalaki sa USA na nagpapakilala na siya daw si Jesus Christ. Tell me why you're I here. am Jesus, and I didn't write the scriptures, I lived them. Oh, that's awfully heretical, but okay. Well, I heard you kept saying my name, so I wanted to show up. You know, Okay. I'm busy trying to save the planet from this apocalypse going on. You know what I mean? Jesus H. Christ, but you can just call me Josh. All right, why don't you ask me the questions? I'm sure you have plenty of them. Okay, what's the Hebrew word for father? Man, let me tell you something. Abba. I'm sorry? Abba. That's the Greek word for father. Yeah, Greek, whatever. Yan ang totoong blasphemy sa Panginoon. Actually, hindi lang naman yan sa ibang bansa nangyayari, kahit dito mismo sa atin. Alam nyo na kung sino yung tinutukoy ko, mga nagpapanggap na Kristo. Pero alam nyo, lahat naman ng yan ay nakasulat sa Bible. Sinabi ng Panginoon, kailangan muna mangyari ang mga bagay na yan bago siya bumalik. Sabi ng Panginoon sa Luke chapter 21 verse 8, "And he said, Take heed that ye be not deceived, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and the time draweth near. Go ye not therefore after them." Yan yung iniwan na salita sa atin ng Panginoong Jesucristo, na tayo ay mag-ingat at huwag tayong magpapadeceive or huwag tayong magpapaloko. Huwag tayong basta naniniwala sa mga ganitong nagsasalita dahil baka tayo naman ay maligaw. Dahil ang babala ng Panginoong Jesucristo ay marami ang gagamit ng kanyang pangalan. Nasasabihin na siya si Christ, siya mismo si Kristo. Para saan? Para sa anong purpose? Para i-deceive ang mga tao na ilayo lalo sa Panginoon, na hindi makilala ang Panginoong Jesucristo ng totoo. Yan ang isa po sa mga gawa ng kaaway. Kaya tayo mga Kristiyano, tayo mananampalataya, mag-ingat tayo sa mga ganito. At lalo pa natin ipangalap ang gospel ng Panginoong Jesucristo kasi ang panahon ay nalalapit na, ang pagbalik ng ating Panginoon ay malapit na. Kaya nga sabi niya dyan, the time draweth near. Ibig sabihin, nalalapit na, nauubos na yung oras, konting oras na lang, babalik na ang Panginoong Jesucristo. In 2 Timothy chapter 3 verse 13, "But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived." Makikita natin dito na ang mga taong masama ay lalong sasama ng sasama. Dahil bakit? Hindi kasi nila kinikilala, hindi nila tinatanggap ang Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, alalahanin niyo po na tayo ay nasa mga huling oras na. Marami na sa mga prophecies ng Bible ay nangyari na at nangyayari pa. In 1 John chapter 4 verse 1, "Behold, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out in the world." Kaya tignan po natin kung sino ang ating paniniwalaan. Hindi lahat ng nangangaral ay sa Diyos. Hindi lahat ng nagbubuklat ng Biblia ay sa Panginoon. Kaya sa nalalapit na pagbalik ng Panginoong Jesucristo, marami talagang lilitaw na mga bulaang mga ngaral. Paano mo ba malalaman kung nasa tamang pananampalataya ka? Unang-una, dapat malaman mo muna ang totoong kaligtasan, na sa tanging Panginoong Jesucristo lamang, doon natin makakamtan ang kaligtasan. Sa biyaya lamang ng Diyos, for by grace, sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Bakit natin siya pananampalatayaan? Ano ba yung pananampalatayaan natin sa Kanya? Na siya ay namatay, nilibing, at nabuhay magmuli. Yun ang paniniwalaan nating Kristo. Ngayon, dahil dun sa ginawa niya, ay kinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon, anong gagawin mo? Aminin mo na ikaw ay makasalanan. At tanggapin mo sa iyong puso ang Panginoong Jesucristo. Dahil ang totoong nagliligtas ay ang Panginoong Jesucristo lamang. John 14:6, "Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Malino dito na ang tanging daan sa kaligtasan ay ang Panginoong Jesucristo. Hindi na kailangan ng maraming ritual o kung ano pa man dapat mong gawin para maligtas ka. Napakasimple lang po ng kaligtasan. Yan ay biyaya na ng Diyos. Kailangan na lang natin manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Alam niyo po kung ano yung nakakatakot na part? Ito, basahin natin. In Mark chapter 13 verse 32 and 33, "But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Take ye heed, watch and pray, for ye know not when the time is." Kaya mga kaibigan, mga kapatid, tayo pinaghahanda tayo ng Panginoon. Dahil hindi natin nalalaman ni ang mga anghel kung kailan babalik ang Panginoong Jesucristo. Kaya tayo pinaghahanda. Kasi nga wala tayong kamalay-malay kung kailan babalik ang Panginoon. Verse 36, "Lest coming suddenly he find you sleeping." Ito yung nakakalungkot. Pagbalik ng Panginoong Jesucristo, maabutan niya ang mga taong mga natutulog. Hindi lang po yan yung tulog na iniisip natin. Isa ring kahulugan ng tulog ay patay.
patay sa spirit, patay spiritual. Alam niyo po ba, pag ang tao patay sa spirit, sigurado po ang punta niyan ay sa impyerno. Dahil ang tanging magbubuhay lang ng ating spirit or magko-connect, ibig sabihin po ng death is separation. So, ang espiritu po ng tao ay patay. Ngayon, magkakaroon lang yan ng connection sa Diyos pag tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya habang may oras ka pa, kapatid, kaibigan, kilalanin mo na ang Panginoong Hesukristo na magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Dahil hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon at lalo na hindi mo alam ang oras mo kung bukas ay nandyan ka pa. Nakakaalam sa atin kung hanggang kailan ang buhay natin. Kaya habang may panahon, sikapin mo na kilalanin ang Panginoong Hesukristo. Diyan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan lamang po. Maraming salamat sa panonood and God bless you.